Hindi lahat ng stress sa buhay galing sa malalaking problema. Minsan, nanggagaling yan sa maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Yung mga akala mo, normal lang, pero unti-unti ka nang inuubos. Kung napapansin mong madali kang mapagod, mairita, o mawala ng gana, baka hindi mo kailangan magdagdag pa ng effort. Baka kailangan mo lang malaman kung ano ang dapat mong iwasan. Dito mo makikita ang mga bagay na tahimik na nagpapabigat ng isip mo at kung paano ka makakalaya mula sa mga yon. Number 1, yung palaging pag-o-overthink. Ito yung tahimik na kalaban na hindi mo nakikita pero ramdam na ramdam mo araw-araw. Alam mo yung simpleng chat na hindi pa nire-replyan? Biglang papasok sa isip mo, may nagawa ba akong mali? Galit kaya siya? Baka ayaw na niya akong kausapin. From one small moment, gumagawa ka na ng buong kwento sa utak mo. Parang ikaw mismo ang scriptwriter ng sarili mong stress. Ganun ka-powerful ang mind mo. The problem is, instead of helping you, minsan siya pa ang nagpapabigat ng lahat. Habang tumatagal, hindi mo namamalayan, ubos na ang energy mo kakaisip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. You're fighting battles that don't even exist yet. Imbis na nagpapahinga ka, napapagod ka sa sarili mong thoughts. Imbis na present ka sa moment, nasa future na agad. Worst case scenario agad ang iniisip mo. Minsan pa, kahit tapos na ang isang sitwasyon, hindi ka pa rin tapos. I-replay mo siya sa isip mo. Dapat ganitong sinabi ko. Bakit hindi ko ginawa to? Hanggang sa paulit-ulit mong binabalikan yung moment na wala ka ng kontrol. Para kang nakaloop sa sarili mong utak. At ang pinakadelikado dito, akala mo nakakatulong ka sa sarili mo. Akala mo prepared ka lang. But in reality, you're just stressing yourself out. Hindi ka nagsosolve ng problema. Gumagawa ka lang ng mas maraming problema sa isip mo. Kaya ang tanong, paano mo siya iiwasan? Hindi mo totally mapipigilan ng pag-iisip. Normal yan. Pero pwede mong kontrolin kung hanggang saan mo siya hahayaan. Kapag napapansin mong lumalalim na yung iniisip mo, kailangan mong putulin. Sabihin mo sa sarili mo, wait, nangyari na ba talaga to? O iniisip ko lang? Kasi maraming beses, nasa imahinasyon mo lang lahat. Matuto ka ring bumalik sa present. Anong totoo ngayon? Ano ang hawak mo ngayon? Kasi doon ka lang may kontrol. Hindi sa kahapon, hindi sa baka mangyari. At minsan, kailangan mo ring tanggapin na hindi lahat kailangan ng sagot agad. Hindi lahat ng what if kailangan mong i-entertain. Some thoughts are just noise. Kapag natutunan mong i-filter yan, doon magsisimulang gumaan ang isip mo. Kasi sa totoo lang, hindi ka pinapagod ng buhay. Napapagod ka dahil sa mga iniisip mong hindi naman talaga nangyayari. Number 2, yung pag-please sa lahat ng tao. Sa umpisa, parang mabait ka lang. Parang gusto mo lang makisama. Ayaw mong may magalit. Ayaw mong may madisappoint sa'yo. Pero habang tumatagal, hindi mo namamalayan. Unti-unti mong kinakalimutan ang sarili mo. Alam mo yung kahit pagod ka na, sasabihin mo pa rin, sige lang, kaya ko pa. Kahit ayaw mo naman talaga, napapasagot ka ng, okay lang, para lang walang issue. Kahit ikaw yung naaabala, ikaw pa rin ang mag-a-adjust. Kasi deep inside, natatakot kang hindi ka magustuhan. Natatakot kang matanggihan o i-judge. And that's where it starts to hurt you. Kasi the more na pinipili mong pasayahin ang lahat, the more na ikaw naman ang nauubos. You keep giving and giving, pero walang natitira para sa sarili mo. Tapos darating yung point na pagod ka na. Pero hindi mo ma-explain kung bakit. Kasi sanay ka na unahin sila bago ang sarili mo. Minsan pa, kahit hindi mo gusto yung ginagawa nila, tatahimik ka na lang. Hindi ka magsasalita kasi ayaw mong mag-cause ng conflict. Pero sa loob mo, naiipon lahat. Yung inis, yung sama ng loob, yung pagod. Hanggang sa isang araw, sasabog ka na lang bigla. Hindi dahil sa isang malaking problema, kundi dahil sa lahat ng maliliit na kinikimkim mo. At ang masakit dito, kahit anong effort mo, may mga tao pa rin hindi makokontento. Kahit ibigay mo na lahat, may masasabi pa rin sila. That's the truth na mahirap tanggapin. Hindi mo kontrolado kung paano ka titingnan ng iba. Kaya kung ang basehan mo ng worth mo ay kung gaano kanila kagusto, talagang mapapagod ka. Kasi pabago-bago ang opinyon ng tao. Ngayon, okay ka sa kanila. Bukas, hindi na.
Kaya importanteng matutunan mong magsabi ng no. Hindi siya kabastusan. Hindi siya pagiging selfish. It's called self-respect. Kasi bawat yes mo sa iba, may katumbas yan na no sa sarili mo. At kailangan mong tanungin ang sarili mo, hanggang kailan? Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang i-earn ang love o respeto ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng peace mo. The right people, tatanggapin ka kahit hindi ka laging available, kahit hindi ka laging agree sa kanila. Sa totoo lang, mas gagaan ang buhay mo kapag tinanggap mo to. Hindi mo trabaho na pasayahin ang lahat. Ang trabaho mo, alagaan ang sarili mo at piliin kung saan mo ibibigay ang energy mo. Number 3, yung pakikipag-argumento sa taong sarado ang isip. Ito yung isa sa pinakamabilis makadrain ng energy mo, pero madalas hindi mo agad napapansin. Alam mo yung feeling na gusto mo lang magpaliwanag ng maayos? Yung tipong kalmado ka pa nung una, maayos ang tono mo, dala mo pa yung facts. Pero habang tumatagal, parang wala talagang pumapasok sa kausap mo. Kahit anong logic ang ilatag mo, kahit gaano ka kalinaw, ang sagot lang nila, defensive, paulit-ulit, o minsan irrelevant na. At doon nagsisimula ang stress mo. Kasi deep inside, iniisip mo, bakit hindi niya maintindihan? Ang linaw na eh. Konting explain pa siguro, makukuha niya rin. Pero ang totoo, hindi lahat ng tao nakikinig para umintindi. Marami sa kanila nakikinig lang para sumagot. Hindi sila open, hindi sila curious. Sarado na ang isip nila kahit hindi pa nagsisimula ang usapan. At kapag pinilit mong ipanalo ang argumento, para kang nakikipaglaban sa pader. Walang nangyayari, walang progress, ikaw lang napapagod. Minsan, mas lumalala pa. Imbis na healthy discussion, nagiging personalan, nagiging emotional, tumataas ang boses, umiinit ang ulo, at bigla mo na lang marirealize, hindi na ito tungkol sa katotohanan, kundi tungkol na lang sa sino ang tama. That's the trap. Kasi habang pinipilit mong patunayan ang punto mo, unti-unti mong nawawala ang peace mo. Yung oras mo na pwede sanang ginamit sa mas importanteng bagay, napunta lang sa isang conversation na wala namang patutunguhan. Real talk, hindi mo responsibilidad baguhin ang isip ng ibang tao. Let that sink in. Hindi mo trabahong i-convince ang taong ayaw namang makinig. Kahit gaano ka katalino, ka-patient o ka-eloquent, kung sarado ang isip ng kausap mo, sarado talaga. At minsan, the strongest move is not to argue, but to disengage. Hindi ibig sabihin nun na mahina ka. Hindi ibig sabihin na wala kang sagot. Ibig sabihin lang, marunong kang pumili ng laban. Marunong kang protektahan ang mental energy mo. Kaya hindi lahat ng argumento worth it. May mga usapan na kahit manalo ka, talo ka pa rin. Kasi napagod ka, stress ka, at ubos ka na emotionally. Mas powerful minsan, yung kaya mong sabihin sa sarili mo na I don't need to prove anything here. At kaya mong mag-walk away nang buo ka pa rin. So next time na ma-encounter mo ulit yung ganong tao, tanungin mo muna ang sarili mo. Gusto ko bang magpaliwanag o pinipilit ko lang manalo? Kasi kung hindi sila handang makinig, kahit anong galing mo magsalita, hindi mo sila mababago. Pero ikaw, may choice ka. Choice na hindi pumasok sa stress na hindi mo naman kailangan. Number 4, yung pagkimkim ng galit at sama ng loob. Ito yung isa sa pinakatahimik pero pinakamabigat na dahilan kung bakit ka napapagod kahit wala ka namang ginagawang mabigat physically. Alam mo yung pakiramdam na may nangyari sa'yo. May nagsabi ng masakit, may nang iwan, may nang loko, tapos hindi mo nalang pinansin. Hindi ka sumagot, hindi ka nag-react. Sabi mo sa sarili mo, okay lang, move on na lang. Pero deep inside, hindi naman talaga okay. Kasi ang totoo, hindi nawawala yung galit. Iniipon mo lang siya. At habang tumatagal, parang nagiging parte na siya ng sistema mo. Kahit hindi mo iniisip consciously, dala-dala mo siya araw-araw. Kaya minsan nagtataka ka, bakit ang bilis mong mairita? Bakit ang bigat ng pakiramdam mo? Kahit wala namang obvious na problema. Bakit parang ang dali mong mapagod emotionally? It's because may unresolved emotions ka na hindi mo hinaharap. Parang ganito yan. Isipin mo, may dala kang backpack. Sa simula, isang maliit na bato lang ang laman. Kayang-kaya mo. Pero kada may nasasaktan ka at hindi mo pinoproseso, nagdadagdag ka ng bato. Hindi mo namamalayan, ang bigat-bigat na pala. Tapos magtataka ka
kung bakit hirap ka ng maglakad sa buhay. At minsan, hindi lang siya tungkol sa ibang tao. Minsan, galit ka rin sa sarili mo, sa mga maling desisyon mo, sa mga pagkakataong pinayagan mong maliitin ka, sa mga, sana ganito ginawa ko. That kind of self-blame, sobrang bigat din yan. Ang problema, akala mo kapag kinimkim mo, mas magiging peaceful ka. But in reality, it does the opposite. It eats you from the inside. Unti-unti kang nagiging irritable, distant, o minsan cold, kahit hindi mo naman talaga ugali. Tapos may moments pa na bigla ka na lang sasabog, maliit na bagay, pero grabe ang reaksyon mo. Hindi dahil doon sa sitwasyon, kundi dahil sa lahat ng naipon mong hindi na ilabas. That's why, importante na matutunan mong i-process ang nararamdaman mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong makipag-away o mag-confront agad. Minsan, ang first step lang is being honest with yourself. Nasaktan ako, galit ako, hindi ako okay. That alone is powerful. Kasi ina-acknowledge mo yung emotion mo instead na tinatago mo lang. Forgiveness is also part of it, but not necessarily para sa kanila, para sa'yo. Kasi habang kinakapitan mo yung galit, para kang nakakadena sa nangyari. Hindi ka makamove forward ng maayos. Hindi mo kailangang kalimutan. Hindi mo rin kailangang i-justify yung ginawa nila. Pero kailangan mong pakawalan yung bigat na dala mo. Because at the end of the day, ikaw ang pinaka-apektado. Kung gusto mong gumaan ang buhay mo, minsan hindi mo kailangan magdagdag ng bagong solusyon. Kailangan mo lang magbawas. At isa sa pinakamabigat na dapat mong bitawan, yung galit at sama ng loob na matagal mo nang kinikimkim. Number 5, yung pagiging dependent sa validation ng iba. Ito yung isa sa pinakatahimik pero pinakamalakas na source ng stress sa buhay mo. Alam mo yung feeling na parang okay ka lang kapag may pumupuri sa'yo. Kapag may nag-like, nag-comment, o nagsabi na ang galing mo. Pero the moment na walang pumansin, or worse, may nag-criticize, bigla kang nagda-doubt sa sarili mo. Doon nagsisimula ang problema. Kasi unti-unti, hindi mo na sinusukat ang worth mo base sa kung sino ka, kundi base sa reaksyon ng ibang tao. Parang ang tanong mo na lagi sa sarili mo ay hindi na, masaya ba ako dito? Kundi, magugustuhan kayo nila to? Imagine mo to, may gusto kang gawin, may ideya ka, may pangarap ka, pero bago ka kumilos, iniisip mo muna, ano kayang sasabihin nila? Baka pagtawanan lang ako? Baka hindi nila ma-appreciate? So anong nangyayari? Hindi ka na gumagalaw. Or worse, gumagalaw ka, but not for yourself. Ginagawa mo lang yung mga bagay na alam mong tatanggapin nila. You start performing instead of living. At nakakapagod yan. Kasi bawat galaw mo, kailangan mong i-check kung pasado ba sa standards ng iba. Parang lagi kang may audience. Parang hindi ka pwedeng magkamali. Parang hindi ka pwedeng maging totoo. And the scary part, hindi naman stable ang validation ng tao. Minsan gusto ka nila, minsan hindi. Minsan papalakpakan ka nila, minsan i-ignore ka nila. So kung doon naka-anchor ang self-worth mo, para kang nasa roller coaster na wala kang control. Isang araw, confident ka. Kinabukasan, bagsak ka. Isang comment lang, kayang sirain ang buong araw mo. Isang scene lang, kaya mong i-overthink ng ilang oras. Napansin mo ba yon? Hindi dahil mahina ka, kundi dahil binigay mo sa ibang tao ang kapangyarihan na i-define kung okay ka o hindi. Pero ito ang reality na mahirap tanggapin. Kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin ang tao. You can do everything right and still be judged. You can give your best and still not be enough for some people. So kung hihintayin mong ma-validate ka ng lahat bago ka maging confident, matagal ka talagang mahihirapan kasi hindi sila ang dapat mong hinihintay. Ikaw. Ikaw dapat ang unang naniniwala sa sarili mo kahit wala pang pumapalakpak. Ikaw dapat ang magsasabi na okay lang kahit hindi nila gets, basta alam kong ginagawa ko. Kasi kapag matutunan mong i-validate ang sarili mo, may mangyayaring kakaiba. Hindi ka na basta-bastang natitinag. Hindi ka na madaling ma-pressure. Hindi ka na controlled ng opinion ng iba. You still listen, oo, pero hindi ka na dependent. And that's the difference. Kasi ang taong laging naghahanap ng validation, laging may kulang sa pakiramdam. Pero ang taong kaya nang tumayo sa sarili niyang paniniwala, even without palakpak, siya yung tunay na may peace of mind. So tanungin mo ang sarili mo, yung mga ginagawa mo ngayon, ginagawa mo ba dahil gusto mo? O dahil gusto mong ma-approve ka nila? Doon pa lang,
makikita mo na kung bakit ka napapagod. Number 6, yung sobrang daming iniisip sabay-sabay. Ito yung klase ng stress na tahimik pero sobrang lakas tumama sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi na tumitigil ang utak mo? Kahit nakahiga ka na, kahit pagod na pagod ng katawan mo, gising pa rin ang isip mo. Parang may 10 boses sa loob ng ulo mo na sabay-sabay nagsasalita. Paano yung trabaho mo bukas? Yung bayarin? Yung sinabi niya kanina? May mali ba? What if nag-fail ka? What if hindi ka sapat? Ang daming tumatakbo sa isip mo. Ang daming what if. Ang problema, hindi lang siya isang thought. Sabay-sabay silang dumarating. Parang tab sa browser mo na naka-open lahat at wala kang maisara. Kaya kahit wala ka namang ginagawa physically, pakiramdam mo, pagod ka. Drained ka. Kasi mentally, you're overloaded. Minsan akala mo productive ka kasi nag-iisip ka. But in reality, hindi ka na nagsosolve ng problem. Nakaloop ka lang. Paulit-ulit mong binabalikan yung parehong thoughts pero wala ka namang nararating na solusyon. That's not thinking. That's overthinking. At mas lalong lumalala kapag sinusubukan mong isipin lahat ng bagay at sabay-sabay mong gustong ayusin ang buong buhay mo in one sitting. Career, relasyon, pera, future, self-worth. Parang gusto mong ma-figure out lahat agad. Pero hindi ganun gumagana ang utak mo. Your brain is not designed to carry everything at once. Kapag pinilit mo, nagkaka-traffic. Mental traffic. Kaya ka naguguluhan. Kaya ka nagiging anxious. Kaya kahit simpleng desisyon, nahihirapan ka na. Yung tipong pipili ka lang ng gagawin mo sa araw na to, pero biglang napupunta ka na sa ano bang direksyon ng buhay ko? Ang layo na agad ng nilundag ng isip mo. Relatable, di ba? Tapos minsan, hindi mo na rin namamalayan, naapektuhan na yung aksyon mo. Hindi ka makapag-focus, madali kang madistract, may sisimulan ka, pero hindi mo matatapos. Kasi halfway, may papasok na naman ng bagong thought, bagong worry, bagong what if, hanggang sa ang ending, wala kang nagagawa. Tapos mas lalo kang na-stress kasi pakiramdam mo na pag-iiwanan ka. It becomes a cycle. The more you think, the more ka na-overwhelm. The more kang hindi makagalaw. The more kang nag-iisip. And it just keeps going. Kaya mahalagang matutunan mo na hindi mo kailangang isipin lahat ngayon. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng problema sa isang araw. Hindi mo kailangang ayusin ang buong future mo ngayong gabi. Minsan, ang kailangan mo lang gawin, isa lang. One thing at a time. Kung ano lang yung nasa harap mo ngayon, yun lang muna. I-simplify mo. I-break mo yung gulo sa utak mo into smaller pieces. Kasi doon ka nagiging functional ulit. Doon ka nakakagalaw. At tandaan mo, hindi porket iniisip mo, kailangan mo ng aksyonan agad. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo ay totoo. Hindi lahat ng what if ay mangyayari. So the next time na maramdaman mong parang sabog na ang utak mo sa dami ng iniisip mo, huwag mong piliting kontrolin lahat. Tumigil ka lang sandali. Huminto ka lang. Huminga ka. Tapos tanungin mo ang sarili mo, ano lang ba yung isang bagay na kaya kong gawin ngayon? Doon ka magsimula. Kasi minsan, ang tunay na kalaban mo, hindi yung dami ng problema mo, kundi yung dami ng iniisip mo tungkol sa kanila. Number 7, yung sobrang pag-aalala sa future. Ito yung klase ng stress na tahimik pero sobrang lakas ng impact sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na nandito ka ngayon, pero yung isip mo nasa what if na? What if hindi ka maging successful? What if mabigo ka? What if hindi mo maabot yung goals mo? What if maubusan ka ng pera? What if may mangyaring hindi mo inaasahan? And before mo pa mapansin, wala ka na sa present moment. Nasa future ka na. Pero hindi yung magandang future kundi yung version na kinatatakutan mo. Ganito yan. Hindi naman masamang magplano. In fact, importante yan. Pero iba na kapag ang pag-iisip mo tungkol sa future nagiging source na ng anxiety instead of direction. Kasi ang nangyayari, imbis na gumawa ka ng action today, napaparalyze ka. You overthink so much na hindi ka na gumagalaw. Parang gusto mong siguraduhin muna na magiging okay ang lahat bago ka kumilos. But life doesn't work that way. Walang guarantee, walang certainty, at doon ka lalong na-stress. Minsan iniisip mo, paano kung mali yung desisyon ko? Kaya hindi ka pumipili. Paano kung hindi ako ready? Kaya hindi ka nagsisimula. Paano kung mag-fail ako? Kaya hindi mo nalang tinutuloy. Pero habang ginagawa mo yan, may isa kang bagay na hindi mo napapansin.
unti-unti mong sinasayang yung present mo. Kasi habang busy ka kakaisip ng future, hindi mo na na-appreciate kung nasaan ka ngayon. Hindi mo nakikita yung mga opportunity sa harap mo. Hindi mo nararamdaman yung mga small moments na dapat nagbibigay sa'yo ng peace. You're living in a future that doesn't even exist yet. And it's already stressing you out. Ang totoo, karamihan sa mga kinatatakutan mo, hindi naman nangyayari. At kung mangyari man, kadalasan hindi siya kasing lala ng ini-imagine mo. Pero dahil paulit-ulit mo siyang iniisip, magiging totoo siya sa utak mo. Nagkakaroon ka ng takot sa isang bagay na wala pa. And that fear, nakakaubos ng energy, nakaka-drain, nakakapagod. Minsan, ang kailangan mo lang talagang marinig ay ito. Hindi mo kailangang i-figure out ang buong buhay mo ngayon. Hindi mo kailangang malaman agad kung nasaan ka in 5 years, in 10 years. Hindi mo kailangang siguraduhin na walang magiging mali. Ang kailangan mo lang gawin ay yung next step. Isang step lang. Kasi doon nagsisimula ang progress. Hindi sa perfect plan, kundi sa maliliit na aksyon na ginagawa mo ngayon. Kung may control ka man, hindi yun sa future, kundi sa ginagawa mo today. So instead na ubusin mo ang sarili mo, kakaisip ng what if. Subukan mong itanong sa sarili mo, anong pwede kong gawin ngayon? Kahit maliit lang, kahit simple lang. Kasi sa dulo ng lahat, hindi ka mapapagod sa future. Mapapagod ka sa kakaisip mo tungkol dito. And once na ma-realize mo yun, doon mo mararamdaman yung shift na hindi mo pala kailangang dalhin lahat ng bukas today. Number 8, yung pag-asa sa tamang timing bago kumilos. Isa to sa pinaka-silent na dahilan kung bakit maraming tao ang na-stuck sa buhay. Kasi iniisip mo, hintayin ko muna yung perfect moment. Mamaya na kapag handa na ako, kapag mas confident na ako, kapag okay na lahat. Pero ang totoo, that perfect timing you're waiting for, madalas hindi talaga dumarating. Habang naghihintay ka, akala mo safe ka. Walang risk, walang failure, walang kahihiyan. Pero hindi mo napapansin, unti-unti ka nang nauubusan ng pagkakataon. Kasi habang ikaw naghihintay, may ibang taong kumikilos kahit hindi sila handa. At dun sila nauuna. Relatable to, di ba? May gusto kang simulan, maybe negosyo, content creation, pag-aaral ng bagong skill, o kahit simpleng pag-a-apply sa trabaho. Excited ka sa umpisa, ang dami mong ideas, ang dami mong plano, pero biglang papasok yung doubt. Hindi pa ako handa. Kulang pang knowledge ko. Baka mag-fail ako. Baka pagtawanan lang ako. So ang gagawin mo, you delay. Sasabihin mo, next month na lang. Tapos magiging next year. Hanggang sa isang araw, makikita mo yung bagay na gusto mong gawin, ginagawa na ng ibang tao. At minsan, mas successful pa sila kahit mas huli silang nagsimula kaysa sayo. Masakit yun. Pero real talk, hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil kumilos sila kahit hindi pa perfect ang timing. Here's the truth, walang taong 100% handa. Walang taong 100% ready bago magsimula. Kahit yung mas successful na tao ngayon, nagsimula rin sila sa confusion, sa kaba, sa kulang sa resources, sa takot. But they just started anyway. Kasi ang tamang timing, hindi yan hinihintay. Ginagawa yan. Habang kumikilos ka, doon ka nagiging handa. Habang nagkakamali ka, doon ka natututo. Habang nahihirapan ka, doon ka tumitibay. Hindi mo kailangan malaman lahat bago ka magsimula. Minsan, sapat na yung alam mo kung saan ka pupunta. Yung next step lang, hindi buong roadmap. At isipin mo to, ilang beses ka nang naghintay sa perfect timing? Ilang opportunities na ang pinalampas mo? Ilang beses mong pinigilan ang sarili mo dahil feeling mo hindi pa sapat yung kakayahan mo? Kung patuloy mong gagawin yan, walang magbabago. Same fears, same doubts, same situation. Pero the moment na sasabihin mo sa sarili mo, sige, gagawin ko na kahit hindi pa perfect, doon nagsisimulang mag-shift ang lahat. Oo, nakakakaba. Oo, may chance na mag-fail ka. But at least you're moving. At tandaan mo, failure is part of the process, not the opposite of success. Mas nakakatakot yung wala kang ginawa, tapos lumipas ang panahon, tapos mapapatanong ka na lang sa sarili mo, what if sinubukan ko? Kasi yung regret, mas mabigat yan kaysa sa failure. So kung may bagay kang gustong gawin ngayon, huwag mo nang hintayin yung tamang timing. Start messy, start scared, start small.
Basta magsimula ka. Kasi sa buhay, hindi nauuna ang pinakahanda. Nauuna talaga ang pinakamatapang kumilos kahit hindi ka pa sigurado. Number 9, yung pakikisama sa mga taong laging negative. Ito yung klase ng stress na hindi mo agad napapansin, pero unti-unti ka nitong inuubos. Alam mo yung tipong okay ka naman sa simula ng araw mo, maayos ang mood mo, may energy ka, parang kaya mong harapin lahat. Tapos may nakausap ka lang, isang kaibigan, katrabaho, o kahit kamag-anak na puro reklamo, puro problema, puro negativity. Biglang nag-iba yung pakiramdam mo. Parang ang bigat na agad. Kahit hindi naman ikaw yung may problema. That's because energy is contagious. Kahit hindi mo gusto, nahahawa ka. Yung simpleng usapan, nagiging draining. Imbis na ma-motivate ka, lalo kang nawawalan ng gana. Imbis na makakita ka ng solusyon, puro problema na lang napapansin mo. Parang unti-unti kang hinihila pababa nang hindi mo namamalayan. At ang pinakadelikado dito, nasasanay ka. Akala mo normal lang na laging may reklamo. Normal lang na laging may issue. Normal lang na negatibo ang tingin sa buhay. Hanggang sa isang araw, ikaw na mismo ganun mag-isip. Kahit wala namang problema, naghahanap ka na ng ikaka-stress mo. Minsan ba nga, kahit gusto mong maging positive, nahihirapan ka. Kasi yung environment mo, hindi sumusuporta sa'yo. Parang ikaw lang yung lumalaban sa agos. Tapos lahat ng nasa paligid mo, hinihila ka pabalik. Real talk, hindi mo responsibility ng ayusin ang mindset ng ibang tao. Hindi mo kailangang saluhin lahat ng negativity nila para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. You can care about people without absorbing their negativity. Importante na matuto kang mag-set ng boundaries. Hindi ibig sabihin na iiwan mo sila agad, pero kailangan mong protektahan ang sarili mong peace. Pwede kang makinig, pero hindi mo kailangang dalhin yung bigat. Pwede kang umintindi, pero hindi mo kailangang sumabay sa negativity nila. Kung hindi mo ito gagawin, darating yung point na mapapansin mo, ikaw na yung pagod kahit wala ka namang ginagawang mabigat. Ikaw na yung laging stressed kahit okay naman sana ang buhay mo. At doon mo marirealize, hindi pala lahat ng stress galing sa sarili mong problema. Minsan, galing ito sa mga taong pinapayagan mong manatili sa paligid mo. So be careful. Piliin mo kung sino ang lagi mong kasama. Kasi hindi lang oras mo ang naapektuhan, pati mindset mo, energy mo, at buong direksyon ng buhay mo. Protect your peace. Hindi ka magiging masamang tao dahil ang pinili mong umiwas sa negativity. Minsan, yun pa nga ang pinakakailangan mo para hindi ka tuluyang maubos. Number 10, yung paglimot sa sarili mo. Ito yung isa sa pinakatahimik pero pinakadelikadong dahilan kung bakit ka nauubos. Hindi siya obvious, walang alarm, walang warning sign na bigla kang mapapansin, unti-unti lang siyang nangyayari. Hanggang sa isang araw, mararamdaman mo na lang na parang pagod ka na, pero hindi mo ma-explain kung bakit. Kasi ang totoo, nasanay ka ng unahin ng lahat, maliban sa sarili mo. Gigising ka para sa responsibilidad, magtatrabaho ka para sa pangangailangan, mag-a-adjust ka para sa ibang tao. Lahat ginagawa mo para maging okay ang lahat sa paligid mo. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailan ka huling naging okay? Yung tipong kahit pagod ka na, sasabihin mo, kaya ko pa. Kahit nasasaktan ka na, sasabihin mo, okay lang to. Kahit hindi ka na masaya, pipilitin mo pa rin kasi ayaw mong may ma-disappoint. And slowly, without realizing it, nawawala ka. Dati may mga bagay kang gusto, may mga pangarap ka, may mga simpleng bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero ngayon, parang hindi mo na alam kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Kasi ang lagi mong iniisip kung ano ang kailangan ng iba. You become available for everyone, pero unavailable ka na para sa sarili mo. Kapag may nangangailangan, nandyan ka agad. Pero kapag ikaw na yung pagod, tahimik ka lang. Kinakaya mo, tinitiis mo. Kasi feeling mo, hindi ka pwedeng huminto. Pero ito ang hindi mo napapansin. Habang tinutulungan mo ang iba, nabuuin ang buhay nila, ikaw naman unti-unting nauubos. You pour and pour and pour hanggang wala namang natitira sa'yo. At ang masakit, minsan hindi naman nila hinihingi na ubusin mo ang sarili mo. Ikaw lang mismo ang nagbibigay ng sobra. Ikaw ang hindi marunong magtira para sa sarili mo. Kasi natatakot ka na kapag pinili mo ang sarili mo, baka isipin nilang nagbago ka. Baka sabihin nilang selfish ka. Baka iwan ka nila. But here's the truth, hindi selfish ang piliin ng sarili mo. It's necessary.
Kasi kung ikaw mismo, ubos na ubos ka na, paano ka pa makakatulong ng totoo? Paano ka magiging present? Paano ka magiging masaya? You can't give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang peace kung ikaw mismo wala kang peace. Hindi mo pwedeng ibigay ang pagmamahal kung ikaw mismo wala ka nun. Kaya minsan, kailangan mong huminto. Kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Masaya pa ba ako? Okay pa ba ako? O nasanay na lang ako? At kapag naramdaman mong pagod ka na, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin lang, matagal mo nang hindi pinapakinggan ang sarili mo. Start small. Magpahinga ka ng walang guilt. Gumawa ka ng bagay na para sa'yo lang. Matutong magsabi ng hindi kahit hindi ka komportable. At higit sa lahat, kilalanin mo ulit kung sino ka. Hindi bilang empleyado, hindi bilang provider, kundi bilang ikaw. Kasi sa dulo ng lahat, kapag nawala ka sa sarili mo, kahit anong ma-achieve mo, kahit gaano ka pa ka-successful, may kulang pa rin. At yung kulang na yan, ikaw mismo.